Magandang gabi diyan sa inyo at magandang hapon sa ibang mga kapatid natin at mga panauhin nating kapatid na Jeriel. Magandang gabi po, magandang hapon po, magandang umaga sa iba't ibang panig ng daigdig. At narito na naman po kami ng kapatid na Ernesto Atanero upang magsilbi sa inyo at mag-share sa inyo ng ano ba ang tama na dapat gawin at sampalatayan na ng tao ayon sa mababasa. Ano po, kapatid Erning, hindi po ayon sa pinipreach, ha? Ayon sa mababasa na nakasulat sa Biblia. Tama, sapagkat kung atin pong pakikinggan lang ang mga sinasabi ng iba't ibang mangangaral, tayo po ay pwede nilang dalhin at pasunurin sa kanilang hulihan na hindi po natin namamalayan. Bakit? Sapagkat nagiging passive, hindi ka active. Ang active po ay sabi nga, critical thinker, saka critical reader. Hindi lang siya kritiko na nakikinig, kritiko na nagbabasa pa para kanyang matiyak na ang kanyang sasampalatayanan, yun talagang tama, yung tunay, yung logical, biblical, at katanggap-tanggap sapagkat nakasulat sa Biblia, kapatid na Jeriel. Di po ba? Tama. Pero bago tayo po Yan. Kasi mag-umpisa, ang maling kapatid na Jeriel, pananampalataya, tama, ang maling pananampalataya, kapatid na Erning, magtutulak sa tao para gumawa ng hindi nakaayon sa utos ng Diyos. Yun, tama. yun, hidwang pananampalataya yun. Pero akala niya yun ang utos ng Diyos, di ba? Kaya mahalaga po talagang magsuri. Okay, manalangin po muna tayo, mga kapatid. Panginoon namin Diyos, minsan pa po na kami dumudulog sa iyo, taglay namin sa aming mga puso ang taus-pusong pagtanaw ng utang na loob dahilan sa mga pag-iingat mo, pagliligtas sa araw-araw ng aming paglalakbay. Binibigyan mo kami ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hindi lang yun, kundi pati na mga bagay na hindi namin hinihingi, idinaragdag mo sapagkat alam mong kailangan namin. Aman Diyos, sana pakitanggap mo po ang aming pagpapasalamat na ito at sana'y patuloy mo po kaming samahan sa aming gagawing pag-aaral ng iyong mga dakilang salita. Umaasa kami ng aming mga pagkakasalay, minsan pang tinakpan mo ng iyong pagmamahal. At salamat po sa pagkakataong ito. Ang lahat ay aming hinihiling sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid, katulad po ng ating paksa sa Ingles, no? What are the characteristics of people who truly live their faith? Ano-ano ang mga katangian ng mga tao na tunay na ibinubuhay ang kanilang pananampalataya? Yeah. Bago po tayo magpatuloy, yung pong ating video, kapatid na Erning, ay hindi po lumilitaw. Uy, I'm sorry, biglang nawala at ngayon yun, lumitaw na. Yan. Katulad po ng aking nasabi na wala pa akong video kanina, na ayan ngang paksa po natin, no? What are the characteristics of people who truly live their faith? Kasi yan ang itinatanong ng iba, ang katangian ng mga tunay na ibinubuhay yung pananampalataya. Sabi nga po, there's a difference between practicing a faith. May pagkakaiba po doon sa nagsasabing sila ay may pananampalataya kaysa doon sa truly living it, kaysa doon sa talagang sa tunay na buhay, ibinubuhay nila yung kanilang pananampalataya. Kaya para ating lalong maliwanagan po ito, mga kapatid, for us to know more about the characteristics po ng mga tao na ibinubuhay yung kanilang tunay na pananampalataya, alamin natin ang ilan sa mga karakter. Unang basahin natin, ito nakasulat sa aklat ng Lucas, sa Luke. Ayan. Ganito po ang ating mababasa. Kapatid na Jeriel, ayan po ang ating mababasa. He said to them, watch yourselves carefully. Ayun. Hindi lang basta watch yourselves eh. Watch yourselves carefully so you don't get contaminated with Pharisee yeast. Ayun. Yung, maganda to yung ito kumbaga sa ano pampalsa ng Pariseo eh, di ba? Yeah, pampalsa. Pharisee yeast.
para si phoniness. Ayun, yung hindi katotohanan ng mga Ang Pariseo. Peke, sabi pambobola. nga. Mhm. Oo. You can keep your true self hidden forever. Ayan eh. Di ba? Before long, you'll be exposed. You can't hide behind a religious mask forever. Ayan. Nako, meron nagtatago dyan ngayon. Lantik na, nandun na sa lungga. Hindi siya na, hindi, dito sa Amerika, isang damakmak, sabi nga, isang damakmak Kaso na na. kaso ang ibinabato sa kanya. Nagtatago. At tuloy natin, sooner or later, the mask will slip and your true face will be known. Ayan na nga, sa buong mundo, di ba? Yeah. TikTok, YouTube, nako, mga news. Well known na siya. Well known ka ta. Pati dito sa Amerika, may mga YouTuber at saka yung TikTokers na ipinopost yan. Tuloy Totoo natin. yun. You can't whisper one thing in private and preach the opposite in public. Kiniklaim pa naman ng taong yan, siya daw yung anak ng Diyos. Di ba? The days coming when those whispers will be repeated all over town. Ayan. Kaya diyan po ay ating mapapansin sa talatang binasa natin ang word na authenticity. Dapat totoo ka. Huwag kang magtago sa Mhm. maskara. Kasi Yan. hindi ho habang panahon makatatago ka doon sa maskara. Pag sinabing maskara, tinatakpan mo ang iyong tunay na kasyangaan. Di po ba? Bali ba, ang ginagamit po ng iba ay relihiyon. Di ba? Kaya ang tawag po dyan, you can't hide behind a religious mask forever. Hindi habang panahon. Darating ang panahon na yung pong maskara mo ay mawawala sa mukha mo, mahahayag ang tunay mo mukha. Kaya ang kailangan po na dapat mataglay ng tao na isa sa mga katangian na siya'y nabubuhay sa pananampalataya, yung authenticity, kapatid na rin, yung pagiging totoo. Di po ba? Yeah. Naging totoo. Kasi kung totoo ka, wala kang dapat ikahiya. Kung totoo ka, wala kang hesitation. Kung totoo ka, Mhm. ay kung ano yung nakikita ng tao sa'yo, ganun ka, yung ka. Hindi yung ikaw ay sa pribado, kung magsalita ka ay etong sinasabi mo. Pero pagdating mo naman sa publiko, ang sinasabi mo ng pribado, pagdating sa public ay iba na. Kaiba doon sa sinasabi mo sa pribado. Anong halimbawa po niyan? Halimbawa ay nasa pribadong kasama mo lang yung mga inner circle mo. Itong ating plano, itong gagawin natin. Pero pagdating sa publiko, ang ginagawa ng iba ang iba ay namimisala ng kapwa Di ba? Pero ang kanilang pinag-uusapan pribado, how to win those people para sila ay maging miyembro. Yun, membership ang mahalaga sa kanila. Pero pagdating sa publiko, Mhm. hindi napipigil yung kanilang tunay na kasyagaan Di ba? Sipin mo, may mga pangyayari na ang ibang mga tao ay nagtataka, ang wika, ba't ganyan yung mga yan? Kung sabihin ay relihiyoso, pero ang gawain ay hindi nagre-reflect sa kanilang pagiging Yeah. relihiyoso. Yung lang nangyayari ngayon, kapatid na yan dyan sa Davao eh. Kung susuriin ng mga taong yan ang nakasulat sa Biblia, simple, pasakop kayo sa pamahalaan. Utos yan sa panahon ng ating Panginoong Yahusya. Di ba? Nakasulat Tama. na maliwanag yan eh. O saan talata natin mababasa yun? Sa Roma, di po ba? Na dapat 13. magpasakop sa gobyerno. Ngayon, yung gobyerno nagsiserve sa iyo ng warrant o anumang warrant yan, isa lang naman gagawin mo, harapin mo. Ngayon, si Pablo nga nakulong eh. Kung ikulong ka nila, di sige. Di ba? Si Apostol Pablo nga nakulong sa panahon niya eh. Nabilanggaw yung mga apostol eh. Hindi naman totoo yung bintang sa kanila. So, tayo, mga kapatid, at mga nakikinig sa programang ito, no? Tingnan nyo yung mga pinuno ng relihiyon na nagtuturo sa inyo. Ano ba ginagawa nila? Baka lumalabag sa batas eh. Tapos hinihila naman kayo na lumabag din sa batas. Dito sa Amerika, meron yan. Diyan sa Texas eh. Warren, ang pangalan nun, si Warren. Nakakulong na ngayon yun. Bakit? Sukat ba naman ang pinagdiskitahan eh, yung mga bata. Di ba? Isipin mo, ginagawa niya ang kanyang asawa.
yung mga bata, minor de edad, ha? Mhm. 13 anyos, 14 anyos. O, ayan. Isipin niyo yun. O, edi na, ngayon nahuli siya ng batas. O, merong mga ganyang preacher. Kaya, nagtatago sa religion. O, sabi nga, sooner or later, matatanggal yung maskara mo. Malalaman kung sino ka talaga. Kung sino ka. Bueno, bukod po diyan sa pagiging totoo, yung authenticity, ano pa po ang isa sa karakter ng mga tao na nabubuhay sa pananampalataya? Ito po, sa Efeso, ito nakasulat. Yan. Be kind and helpful to one another, tender-hearted, compassionate, understanding, forgiving one another readily and freely, just as God in the Christ also forgave you. First Peter. Finally, all of you be like-minded, united in spirit, sympathetic, brotherly, kind-hearted, courteous, and compassionate toward each other as members of one household, and humble in spirit, in psalms. But you, my Lord, are a God of compassion and mercy. You are very patient and full of faithful love. Ayan po, kapatid na Erning, maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Opo. Kaya isa po sa katangian pa, bukod sa authenticity, pagiging totoo, ano po? Ay yung pagiging compassionate, yung compassion. Yan po'y another sign of people who genuinely live their faith. Ang sabi nga dyan sa sulat ni Apostol Pablo, be kind and helpful to one another. Tender-hearted, compassionate, understanding. Kaya utos po yun eh. Kaya kailangan mayroon tayong compassion. Kung mayroon tayong compassion po na ating pong ginagawa sa ating kapwa, yun ang tatak na ating ibinubuhay yung ating pananampalataya. Iba yung ikay nagkiklaim na may faith ka kaysa doon sa aksyon na ginagawa natin. May awa ba kayo sa inyong kapwa? Kung meron, edi isa yun sa katangiang taglay natin, which is kailangan po natin yon. At ang sabi pa diyan sa First Peter po, ay all of you be like-minded. Kaya ang mga kausap ng Apostol Pedro diyan, ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua eh. Pumuti isang pananampalataya, dapat ay like-minded tayo, united in spirit. At saka meron tayong pagdamay, sympathetic sa bawat isa, brotherly, no? Kind-hearted, courteous, and compassionate toward each other as members of one household. Kasi tayo po, bilang Iglesia ni Yahushua, pamilya tayong isang malaking pamilya eh, di ba? Isang buong pamilya ito. Pamilya tayo ng Diyos. Kaya dito, dapat maghari ang kompasyon. Wala ritong paligsahan. Wala ritong kompetisyon. Sapagkat kung may kompetisyon, gagawin ng lahat para siya manguna. Kaya ang sabi nga diyan sa ibang talata ng Biblia kayong lahat ay pantay-pantay Di ba kapatid na Jeriel? Kaya, ngayon, bakit mahalaga po yung compassion? Kasi ang sabi sa Psalms, but you, my Yeah. Lord, are a God of compassion. Kasi ang Diyos nating si Yahuwah ay Diyos ng awa May compassion siya, di ba? Kaya tayo na dumidyos sa Kanya ay dapat ding taglayin ang isa sa karakter ng nabubuhay sa pananampalataya, yung compassion. Ano ho, mga kapatid? Pag wala po sa atin yung compassion, tayo po ay magpapasyon. Ano ibig sabihin magpapasyon? Disgrasya abutin natin pagka ganyan. Sayang yung pananampalataya natin, kapatid na Jeriel. Kaya pinatutunayan ng pananampalataya, sabi nga gawa, hindi pwedeng hiyaw ka lang ng hiyaw. Pag-ibig, pag-ibig. O ibigin mo muna yung sarili mo na sa iyong sarili. O tayo, bago mo ibigin yung ibang kapwa mo, di ibigin mo muna yung sarili mong kasambahay, di ba? Exactly. Pamilya. O yan, ibigin mo. Bago mo ibigin yung kapatid mo kay Yahusha, o di ibigin mo muna yung kapatid mo sa nanay at tatay mo. Di ba? Yeah. Makita Doon mo muna ipakita yun. Yeah, compassion o awa. Ngayon, bukod po diyan sa authenticity at compassion, ano pang isa sa katangian ng nabubuhay sa pananampalataya? Next slide po, ganitong ating mababasa. Ayan.
Therefore, as God's choice, holy and loved, put on compassion. Ayan na naman. Kindness, humility, gentleness, and patience. Be tolerant with each other, and if someone has a complaint against anyone, forgive each other as the Lord forgave you. So, also forgive each other. Ayan, Kaya, tangi doon mm, sa sinasabi niyo compassion. Ayan pa, ang dami. yeah, humility. O kunin natin yung humility. Ano po yung humility? Yeah, Yung kababaang loob. kababaan. O kababaan. Pag may kababaang loob ka, hindi ka nagpapahalik ng kamay. Pag may Ha? kababaang loob ka, hindi ka pa-espesyal. 'Di po ba? Mayro'n pang Yes. tagadala ng payong, eh. May tagadala pa ng payong, eh. Para kang ang sabi nga, siyang nagpapakataas, ibababa. Siyang nagpapakababa, itataas. Itong mga taong ito dati wala. Walang-wala ito, eh. Nang magkaroon, meron ng mga tagadala bitbit ng payong na hindi Yeah. man lang nila namamalayan, teka muna, ito bang ating kinikilos na ito ay ito'y karakter ba ito ng tunay na sumasampalataya sa Panginoon Diyos? Na na hindi natin nagagawa yung pagpapakababa, yung humility. Kasi yung humility is a characteristic commonly found in individual who live their faith. Totoo po 'yun. Kung nabubuhay ka sa pananampalataya. They understand that there is always room for growth and learning, and they don't let pride, yung kanilang ego, get in their way of their spiritual journey. Kaya tayo bilang mga kayahusya po, hindi natin papayagan na yung pong pride, yung ego po natin, yung ating pong sariling, sabi nga may amor proprio, ay mangingibabaw doon sa ating pong pagiging tagasunod ni Yahushua. Kababaan po. Kasi kung walang kababaang loob, hindi tayo makasusunod, kapatid na Jerel. Hindi natin Tama. magagawa kung ipinagagawa po sa atin. Kaya mahalaga po yun, mga kapatid. As God chosen one, sabi nga po dyan di ba? Be holy and love. Put on compassion, kindness, humility, gentleness. Sabi dyan. Kaya it's about striving to be better and seeking wisdom without letting our successes make us arrogant or nagiging komplasyente tayo. Pag nagtatagumpay kasi, ang tendency ng tao nagiging komplasyente siya. Minsan ay natatangay siya ng kanyang tagumpay. Pero ang karakter ng isang tao na ibinubuhay yung pananampalataya, habang siya ay nagtatagumpay, lalo siyang nagpapakababa. Mayroon siya kasing humility, kapatid na Jerry. Di lang yun, kapatid na Erning. Dahil lang kinain niya mga salita ng Diyos. Ang pinakain sa kanya, mga salita ng Diyos. Alam niyo po, sabi nga may kasabihan dito sa mundo, you are what you eat. Di ba? You are what you eat. Ang kinain mo, sabi mo, salita ng Diyos. Pero ang yabang mo naman. Hindi salita Hindi ng Diyos salita ang ng Diyos kinain yung mo. kinain. Salita ng Diablo nakain mo. Dahil ang Diablo, mayabang di ba? Yeah. Kaya, sabi nga, madali nating makita yung talagang may taglay ng tamang pananampalataya na mababasa sa Biblia. Sino yun? Ayan, pinag-inisa-isa sa atin. May compassion ka, gentle ka, mabuti kang tao, sabi nga, humble ka, pero kay humility, di ba? Tama. Yun ang makikita sa mga kinikilos mo. Ang kinikilos hindi yun. Ay hindi salita ng Diyos ang nakain mo. Di ba? Hindi rin salita ng Diyos ang pinakain mo doon sa mga kumikilos ng katulad mo. Yan lang yan Kaya napakahalaga, kapatid na Ernie. Ano ba talaga tama? Alamin natin. Sino bang talagang may taglay na tunay, tama na pananampalataya na nakasulat sa Biblia? Sa kilos, kapatid na Erning, Doon sa makikita gawa. yun. Yeah. Oo po. Ngayon, bukod po sa authenticity, compassion, humility, ano pang isa sa karakter ng nabubuhay talaga sa pananampalataya? Hindi lang basta nagki-claim siya, nagpo-profess na siya may faith. Ito pa, kung tawagin natin sa English ay resilience. So, kumbaga sa Espanyol, ano ba ibig sabihin nun? Ito po yan. Ayan, sa next slide ay sa
Corinthians. Ayan. We are pressured in every way, We are heads in, pressure. but not Mhm. crushed, perplexed, unsure of finding a way out, but not driven to despair, hunted down and persecuted, but not deserted, to stand alone, struck down, but never destroyed. Ito muna ang ating dapat na pagtuunan ng pansin. Ito yung dinanas ng mga apostol, mga kapatid. Nung panahon una, panahon ng Apostol Pablo. They were pressured in every way, but not crushed. Perplexed. Ibig sabihin ng perplexed, ang tao, nalilito. Unsure of finding a way out, but not driven to despair. Bagaman sila'y nalilito, pero hindi sila itinulak ng kanilang kalituhan sa kawalan ng pag-asa. Di po ba? Hunted down and persecuted. Yan ang mga dinanas ng mga unang lingkod ng Panginoon Diyos. Di po ba? They were hunted down and persecuted. Pero ano nangyari? Katunayan mayroon silang resilience, mayroon silang resiliense, but not deserted, to stand alone, struck down but never destroyed. Kaya yan ay mga naranasan ng mga unang lingkod ng Diyos. Maging tayo, kapatid na Diyos, naranasan natin po yan. Pero hindi ho tayo nagpadaig. Bumangon tayo uli. Sabi nga Yes. po, yan ay isang katangian na kailangan nating mataglay. Kasi ang buhay natin, hindi always smooth sailing po. And everyone faces fair share of storms. Lahat tayo po ay nagdaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Yet those who genuinely live their faith have a strong ability to stand during that strong storms in their lives. Talagang sila'y naninindigan. Bumabangon sila. Maaring nadadapa, pero bumabangon. Maaring nananakdown, pero hindi knockout. Kapatid na Jerry, kumbaga sa boxing. Bakit? Yes. Ito ang sabi sa Joshua, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified or dismayed, intimidated, for the Lord Yahuwah, your God, is with you wherever you go. Yan ang sabi ng Diyos. Kasi ang tagpong yan, patay na si Moises. Sinabi ng Diyos mismo kay Josue, nang sabi niya ay magpakalakas ka, magpakatapang ka. Huwag kang matakot, huwag kang ma-intimidate ng mga kaaway mo. For the Lord Yahuwah, your God, is with you wherever you go. Sa makatuwid, yan din ang ating stand. Di po ba, kapatid na Jeriel, na ang Diyos ni Josue ay Diyos din natin. Hindi ho tayo pababayaan, mga kapatid. Kaya yung mga kasama natin na naninindigan, bagamat nadyan kayo sa iba't ibang organisasyon na yan, ng relihiyon, pero ang ginagampanan ninyo ay yung pananampalatayang itinuturo ng Kristo, mabuti yan. Manindigan po kayo. Sabi nga, hindi lamang tayo yung, hindi tayo yung, yes, may persecution. Sabi nga, tayo ay uusigin, pero hindi tayo nagpapausig, di ba? Uusigin ka, pero kung maiiwasan mo yun, iwasan mo. Matalino, sabi nga ng Biblia. Di ba? May katalinuhan. Hindi natin maiwasan niya. Usigin yung ating pananampalataya. Pero hindi tayo madidestroy niya. Sigurado yon, sapagkat ang ating pananampalataya po ay dahil sa Diyos, kaya tayo narito kapatid na Jere. Kung di dahil sa Panginoon Diyos na si Yahuwah, wala tayo rito sa ating kinalalagyan. Tsaka yung intimidation, ginamit na ng marami yan. Intimidation. Bago natin iwan yan, ginamit ng Iglesia Katolika yan. Hindi lang intimidation ng pangalan. Ano po tawag ng Iglesia Katolika dyan sa intimidation na yan? Ay, di ba yan yung tinatawag nilang inkisisyon? Inkisisyon, no? Di ba? Pag hindi ka sumunod sa kanila, bitay ka eh. Patay ka, bitay. Meron din mga ganyan gumagawa na ngayon. Nag-i-intimidate. Di ba ngayon, ini-intimidate nila yung binabato ng kung ano-ano, di umano'y magrarally sila. Naku, may mga ganyang relihiyon na yun eh. Hahakutin yung kanilang mga miyembro, mananakot pa. Yung 8 million na niya na mga miyembro ay pupunta dyan sa palasyo nyo. Ba? Talaga naman nasa na yung pagka makakristo nyo ngayon? Nawala na. Di ba? Nawala na. Nawala na. Ganyan din yung iglesyang pinanggalingan natin. Di ba nag-rally din yung mga yan? Yeah.
Ang kanilang Pareho lang isinusuro. yan na yan. Iisa lang ang likaw ng bitukan ng mga pinuno niyan. Totoo po yun. Ito'y ating pinag-aaralan lang at talagang nagaganap po itong ating mga binabasa dito. Kaya bukod po sa authenticity, compassion, humility, resilience, ano pa pong isa sa katangian ng ibinubuhay niyang pananampalataya niya. Next slide po. Ito, ating mababasa rito sa Mateo. Ayan. Ayan. For if you forgive others their trespasses, their reckless and willful sins, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, nurturing your hurt and anger with the result that it interferes with your relationship with God, then your Father will not forgive your trespasses. Kaya yan po ang pagpapatawad, yung forgiveness. Isa po yun sa katangian ng mga ibinubuhay yung pananampalataya. Ang mga tao po sa ngayon, sa totoo lang po, kaya nagkaroon ng pagkakawatak-watak ng kaguluhan dahil hindi marunong magpatawad. Ayaw pong magpalamang. Ang taong marunong magpatawad ay may biyayang tatanggapin sa Diyos. Patatawarin din siya ng Diyos. Sapagkat yung nagpatawad, may kasalanan din sa Diyos yun eh. Hindi po ba? Ngayon, kung hindi natin patatawarin yung nagkulang sa atin, paano tayo patatawarin ng Diyos sa ating Pero kapatid na Erning, linawin lang natin yan. Ha? Sabi nga nung mga pare, kaya nga kami nagpapatawad. Teka muna, hindi yun ang pinag-uusapan diyan. Ha? Yung kasalanan ko sa Diyos, ang Diyos magpapatawad, sa Kanya ko hingi tawad. Ha? Yung nagawa kong mali sa iyo. Kaya dapat muna, sabi nga, i-lay down mo muna. Okay, patatawarin kita, brother. I-lay down mo muna, brother. Ano ba naging kasalanan ko sa iyo? O, di ba? Meron ba Yeah, ako dapat nagawang mali klaro sa yun. iyo? O, wala naman akong kinwestiyon lang kita, binira mo na ako. O, di ba? Yeah, hindi kasalanan yun. O, di ba? Baka kasi sabi, di ako, nagpapatawad ako. Magbalik loob lang kayo, magpapatawad ako. Teka muna, hindi yan yun. Para kang pari niyan eh. Yung pare, di ba? Meron pang kompesyonaryo. Sige, ito, pinatatawad na kita. Ba, isipin mo yun? Hindi yun. Hindi yun ang kapatawaran na sinasabi diyan. Yung personal, kapatid na Erning. Tama. Hindi Ginawang hindi mali yung sa'yo. hindi yung Oo. kasalanan natin sa Diyos. Hindi yun. Ngayon, Nililinaw lang natin. sino, nililinaw natin yan. Ngayon, sino pong isa sa halimbawa sa karakter ng Biblia na nakakitaan talaga noong katangian na pagpapatawad? Next slide po. Ito ang ating mababasa. Ayan, next slide. Okay. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "What if Joseph carries a grudge against us and pays us back in full for all the wrong which we did to him?" Ayan, ito yung kasalanan nilang personal ito eh. Di ba? Personal yan. Personal nilang kasalanan nito doon sa kapatid nilang si Jose. Ayan. Isipin mo nga ba naman, inilaglag doon sa balon, tapos nakaligtas, ibinenta pa. Binenta O di ba? Gustong patayin yung kapatid nila, ibinenta pa doon sa mga ngalakal. Tuloy natin. So they sent word to Joseph saying, "Your father commanded us before he died, saying, you are to say to Joseph, I beg you, please forgive the transgression of your brothers and their sin, for they did you wrong. Now please forgive the transgression of the servants of the God of your father." And Joseph wept when they spoke to him. Then his brothers went and fell down before him in confession. Then they said, "Behold, we are your servants, slaves." But Joseph said to them, "Do not be afraid, for am I in the place of God? Vengeance is His, not mine." Ay, ang ganda lang salita niya. Ay, Di ba? ganda. Sabi niya, ako mo nandun sa pwesto ng Diyos. Ang paghihiganti ay sa Kanya, hindi sa akin. Sabi ni Jose sa mga kapatid niya. As for you, you meant evil against me. Kayo, gusto nyo masama mangyari sa akin. Sabi ni Jose. But God meant it for good in order to bring about this present outcome, that many people be kept alive as they are this day. So now, do not be afraid. I will provide for you and support you and your little ones. So he comforted them, giving them encouragement and hope.
and spoke with kindness to their hearts. O ayan, sino yung sinasabi nyo? Hanap natin kanina. O si Joseph. O di ba? Ang tindi niyan, kapatid na Erning. Ha? Halos patayin na siya nung kapatid niya, yung mga kapatid. Hindi lang isang kapatid niya yun, nagsama-sama yung mga yon. Maliban doon Yes, sa isa. Ha? sa isa, Yung tunay niyang kapatid, si Benjamin. si Benjamin O, niya. si Benjamin, yun ang tunay niyang kapatid. Yun ang bunso di ba? So, Mm. isipin mo ginawa ng mga kapatid niya kay Jose. O pero, nung nagkaroon na ng kapangyarihan si Jose, naging ano na siya dyan eh. Siya Katiwala. katiwala na ng parao. Ba isipin mo, katiwala ka ng king sa pagkain. Ha? Sabi nga, ikaw may hawak ng Food and Drug Kaldero. Administration. Sabi nga, ikaw may hawak ng food bank. O isipin mo yan. O, nagkakagutom. Ano kailangan ng tao, kapatid na pag Pagkain. nagugutom? Yung may Pagkain. pagkain, isipin mo, siya ang may hawak nun sa Ehipto, sa kabuuan ng Mhm. kaharian ng Ehipto. Siya ang pinagtiwalaan ng parao ng hari. O tapos, ito mga kapatid niya, nung makilala nila si Jose pala ako, si Jose pala ito, hinapin natin yan, we did him wrong. Halos So, patayin natin yan. Ginawa natin yan ng masama. Baka maghiganti yan. yeah. Yun ang sabi niya. Baka paghigantihan tayo. Ano sabi ni Jose sa kanila? Huwag kayong matakot. Ha? Huwag kayong matakot. Ako ba'y nasa pwesto ng Diyos? Hindi naman ako Diyos eh. Ang paghihiganti sa Sa Diyos. Diyos, yeah. Hindi sa akin. Kaya huwag kayong matakot. Ito pinahintulot ng Diyos, sabi niya, it's meant to be. Pinahintulot yan ng Diyos para maraming maligtas. Nakita Yun. nyo? Tama. Di ba? Para maraming maligtas. Maraming magugutom doon. Magkakatuyot na doon sa lupain natin eh. O Sa isipin mo, kanal. ako pinauna rito. Di ba? Kapatid Yeah. na Erding, napakagandang istorya niyan. Ng Para forgiveness. ikumpara natin doon sa mga tunay na sumasampalataya ngayon, meron bang nagkamali sa iyo? At doon yung nagkamali sa atin na tayo ay sinisira ang puri. Ay wala na yung galit natin doon eh. Ba't sinasabi nyo pa? Para hindi malimutan yung mali. Hindi para magiganti. Tama yun. Para hindi niya malimutan. Mali yung ginawa mo, brother eh. Di ba? Kaya lagi nating ipapaalala, yan ang pag-ibig. Hindi para siraan ka. Dahil ikaw naman na sumira sa sarili mo eh. Kundi para ipaalala sa lahat ang maling nagawa mo. Ayun lang Yeah. yun. Di ba? Kaya, Para kapatid, magsisi ka. mhm. Kaya yan nga ang aral diyan, ang moral lesson na ating mapupulot sa kasaysayan ni Joseph, yung pagpapatawad niya sa kanyang mga kapatid. Isipin Yes. niyo sa bandang huli, kapatid na Jeriel, ang sabi niya sa verse 21, "So now do not be afraid." Sabi niya doon sa kanyang mga kapatid, "I will provide for I you will and provide. support you." Isipin niyo pati yung little ones, yung kanilang mga anak. At saka ang Yes. maganda pa kay Jose ay hindi mo kababakasan ng nung pagtatanim ng galit. Manapa, nagpatawad talaga siya. Ang sabi pa nga niya, so he comforted them, giving them encouragement and hope, and spoke with kindness to their hearts. Isipin niyo kapatid na Jerry, ang gandang katangian niyang taglay ni Jose na dapat din nating Kasi sumasampalataya yan sa Diyos eh. Yan ang tunay na sumasampalataya sa Diyos. Tayo, nagte-texto tayo. Sino ang tunay na Diyos? Gagawin ba natin yan doon sa gumawa sa atin ng mga mali? Dapat. Dapat natin pag-aralan yan. Kung may kapangyarihan tayo na tumulong sa ating kapwa, why not? Hindi po ba? Lalo na doon sa ating mga mahal sa buhay na nangangailangan, maaaring nagkasala sila sa atin. Maaaring meron silang nasabing mali laban sa atin. Pero dapat ba tayong magiganti laban sa kanila dahil sa kapangyarihang binibigay na ng Diyos? Hindi. Hindi. Hindi yun ang mga tunay na sumasampalataya. Tama. At saka isa pa po sa katangian na dapat na mataglay po at ibinubuhay natin, yung nabanggit ni kapatid na Jeriel, yung love o pag-ibig. Kasi ang pinakasentro ng lahat ng ating ginagawa na yan ay bunga ng ating pananampalataya ay love. Unconditional love that extends beyond boundaries of race, beyond religion or nationality. Kasi doon sa ating pinanggalingan, pagka hindi niya na tayo kasama sa kanila, utos sa kanila, love, mahalin ang lahat ng tao, pero ang totoo, sinasabi lang nila yun pero deep in their heart, hindi sila umiibig sa kapwa Kung umiibig ba naman sila sa atin, ba't nila ipinapanalangin na lipulin mo po sila, puksain mo sila.
siya tuloy napuksa. Yung nanalangin na Ayan. yun. Isipin ninyo, mga Yan ang kapatid. mahirap eh. Kumbaga sa ano, tapos this is war. Anong war? Ano ba yung pagdigma natin? Digmaan daw, Pader. Meron pa kayong mga this is war. Ano yun? Di ba? Dahil ba sa ayaw na namin dyan? Meron kasing kapuna-puna eh doon sa mga doktrinang itinuro eh. Yun ang ating kini-question. Para malaman natin, ano ba talaga tama? Hindi sino tama. Mali ba kayo? Hindi. Tama ba hindi. kayo? Hindi namin Kung ano yung sinasabi tama. yan. Mali ba kami? Tama ba kami? Hindi. Ang tama yung nakasulat. Tama yung nakasulat. At kapag ipinadala sa atin ng Espiritu ng Panginoon, ng Espiritu ng Katotohanan, maiintindihan natin yung nakasulat. Mali yung Mateo 18:18 kung paano pinaliwanag sa atin yon. Talaan daw yun. Mali ang pagkakapaliwanag doon. Siya sa atin nyo. Tignan Yeah. ninyo ang konteksto noong Kapitulo 18 ng Mateo. Mali din na tawagin nating tagapamahalang pangkalahatan ng sino man sapagkat ang lahat ng kapamahalaan isa lang ang pinagbigyan ni Yahuwah, si Yahushua. Kaya kung meron man tayong tatawaging tagapamahalang pangkalahatan ng buong mundo at maging ng kanyang iglesia, walang iba kundi si Yahushua, ang Kristo. Siya Kaya lamang. maraming question, di ba? Yan ang ating pinupuna. At yan din ang ating inihalantad ngayon, ang tunay na sumasampalataya, hindi ka lang nagki-claim. Ginagawa mo. Tama. Katulad niyan, mga nabasa natin. Di ba? Patunayan mo sa gawa. Ngayon, anong sinasabi ng Apostol Pablo tungkol sa pag-ibig? Next slide. Ito, tungkol sa love. Mayroong sinabi si Pablo dyan eh. Sa unang Korinto, next slide. Ayan. Ayan. Love endures with patience and serenity. Katahimikan, pasensya. Meron ka nun, di ba? Yeah. Love is kind, and thoughtful. Ayan. And is not Maalalahanin. jealous or envious. Ayan. Yan, dito dapat nating i-equip sa sarili natin. Love does not brag. Binabrag mo yung eto na accomplish ko. Mas marami kaysa doon sa nakaraan. Sus Mariosep. Hindi ba sabi nga, yun yung Sus Mariosep. Sabi ng mga Katoliko. Ano ba ibig sabihin ng kapatid? Hindi ka Katoliko. Ha? Bilang Katoliko, yun ay nababanggit lang namin yun na para sabihin na para kang namangha. Para kang namangha. Jesus Christ, ano nga pangalan? Jesus Maria Jose. Yeah. Parang namangha ka, parang nabigla expression. ka. Expression na lang. Okay. Love does not brag. Ayan, hindi nagyayabang, di ba? And is not proud. Ayun, hindi mayabang. Or arrogant. Yun na nga. It is not rude. Hindi ka rin rude. Di ba? Isipin mo, may magpapadala ng regalo sa'yo. Pasisingot mo pa sa aso. Di ba? Meron mga ganyan. Magpapadala ka na ng regalo. Ipapasingot mo pa sa aso yung mga regalong papunta sa'yo. It is not self-seeking. Yan. Di ba? Self-seeking ka eh. It is not provoked nor overly sensitive and easily angered. Nako, isipin mo. Di ba yung mga pinagagawa doon sa bahay dati? Hindi na malilimutan. History na yun eh. It does not take into account a wrong endured. It does not rejoice at injustice. Tagumpay daw yung injustice eh. Isipin mo yan. But rejoices with the truth. Dapat yung katotohanan, doon tayo nagsasaya. When right and truth prevail, doon dapat tayo maging masaya. Diba? Yes, truth. Hindi yung nagapi natin. Ayun, nakakulong na. Ito kung anong nangyari niya sa mga yan. Ano ba yan? Diba? Yan ba ang pagtatak ng pagiging kay Yahushua? Love bears all things regardless of what comes. Sana naintindihan natin yan. Kaya dapat talaga binabasa kapag na Erning. Diba? Yeah, dapat talaga. Believes all things, looking for the best in each other. Ayun. Hopes all things, remaining steadfast during difficult times. Yan. Endures all things without weakening. Yan pa. Love never fails. It never fades nor ends. Hindi nawawala ang pagmamahal. Lalo na ang pagmamahal mo sa kadugo mo. Ha? Di ba? Pagmamahal mo sa sarili mong magulang. Hindi dapat mawala yan.
Oh, hindi dapat mawala yan. Love never fails. It never fades nor ends. Oh, but as for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for the gift of special knowledge, it will pass away. Kita nyo, lahat ng yan, ano, yung prophecy, pag natupad Lilipas na, yan. nawawala na yung prophecy, di ba? Yeah. Oh, nawawala na yun. Yung tongue, yung nasabi, oh, nawawala na rin yun. They will cease, mawawala na yun. As for the gift of special knowledge, meron ka mang katalinuhan, pag Yan. namatay ka, Mawawala o pag din yun. namatay ka, wala na rin yan. Di ba? Wala na rin yan. Pero ang pag-ibig mananatili, kapatid na. Yan. Mahalaga yan. Kaya itanong natin sa ating sarili, may pag-ibig ba tayo? At ang pag-ibig ba natin taglay kung meron man, ayon ba sa Biblia? Marunong ba tayo magpatawad? Nagpapakumbaba? Nililingap ba natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na ang ating ina, ang ating ama, na sa kanilang pagtanda, ang inaasahan yung mga anak. Pero nung sila'y magkaedad na, tumanda at mahina na, imbis na sila'y tulungan ay tinalikuran pa, napakasakit nun ah. Di po ba? Sinabi, Sa isang magulang. pinakalinga mo sa ibang tao. Ibang tao Oo. pumalinga. O, di ba? Sana itong mga katotohanan ito ay makarating sa mga kapatid natin at sa ating kapwa na hindi nila isinasaalang-alang yung sakripisyo ng magulang nila. Kumakatok ang mga salita ng Diyos sa ating mga puso. Ano po? At sana ay Alam buksan nyo, natin ang ating kapatid puso. na Para Erning, po. ang mga sinisigaw ngayon yan sa social media, may mga kabataan nagtatanong pa, tungkulin baan yan ang anak na alagaan ng kanilang magulang pag tumanda na? May mga ganong Nako, katanungan sila. mayroon nga ganon. Mayroon nga ganon. Oo. Bakit nagkaganyan ang isip? O siguro dahil sa kulang ng pagpapakain, ang naipakain, hindi yung salita ng Diyos. Hindi ba? O Yeah. kaya yung pinuno, baka yun ang ginawa. Kasi Kaya sabi nga, ginaya. meron po kasing kasabihan, kapatid na Ernie, we follow the leader di ba? Yeah. Yung leader, ganun ang ginawa. Kaya marami, ganun din ang ginagawa. Pinababayaan din yung mga magulang. Ni tawag sa telepono. Ngayon makikita mo na kahit magkakalayo kayo Kahit sabihin mo pang kontinente ang layo ng isa't isa. Tingnan nyo, gano'n tayo kalayo, kapatid na Erning. Anong oras Nako, dyan sa inyo? Ibang oras dyan Di ba? iba 3 ako hours dito eh. ahead kayo. Ahead Oh, kami ng 3 hours. so, kami 3 hours late. Nandiyan kayo sa kabilang dulo, nandito ko sa... Pero nagkakausap tayo ng live. Di ba? It's the time. Yung time na ito ngayon, nagkakausap tayo ng live. Nasaan man ang mahal mo sa buhay? Kung talagang mahal mo, magulang mo, alam mong may katanda na merong paraan para mo makausap kahit na, sabi mo na lang, isang click. O sige, sabi mo, hello po nanay, kamusta na Malaking kayo? bagay yun. Wala pang 1 minuto, tapos ka na Sige po nanay, hanggang sa susunod, mag-ingat kayo. Tapos, di ba? Yung mga anak, ginagawa ba ninyo yan? Maraming mga anak ngayon, di ginagawa niyan. Pero sabi nila, kapatid na Erning, mananampalataya ako? Di ba? Nako po. Asan ang pananampalataya mo? Asan ang pananampalataya mo? Claim lang yan. Ang sumasampalataya, ginagawa yung sinasampalatayanan. Yun. Tama. Nasa katuparan yan. Sinasakatuparan. Hindi lang siya nagpo-profess ng faith, Hindi. kundi Hindi lang he live professing. up with his faith, with his belief. Ngayon, Yeah, you bukod live po it, dyan sa you live love, up. kapatid na Jeriel, ano pang isa sa katangian ng mga tunay na ibinubuhay yung pananampalataya? Hindi lang basta Ayun pa. professing faith. Ito. Nasa Next Biblia slide. naman lahat Basahin natin. Next slide. Ayan. Better to be patient than a warrior. yan. Isipin mo, this is war. Ministro ka, this is war. Ano ka? Oo. Anong klase yan? Sabi nga, better to be patient. Basahin mo, brother. Yung kung sino man yung nagsulat noon na ministro, this is war daw. Proverbs 16:32, better to be patient than a warrior, and better to have self-control than to capture a city. Ayan. Kita mo, tatalunin ko niya, patutunayan kung mali niya sa debate. Papahiya ko niya yan. Sabi nga sa halip na yon, mag-self-control ka na lang.
una muna, yung mga tanong ng iyong katunggali, unawain mo muna mabuti. Meron bang sense yung sinasabi nito? Oh, itong mga ito sinasabi yung Mateo 18:18. Tingnan ko nga kung ano yung sinasabi nila. O, di ba? O yung mga ministro, ha? Baka sintunado rin ang pagkakadinig ninyo dyan eh, katulad namin ng kapatid Ernie. Di ba? Intindihin nyo ano ba tamang nota. Eh kasi baka maling nota yung pinarinig sa atin eh. Di ba? Kaya mahalaga usisain. O, patient tayo, hindi tayo warrior. Hindi tayo nakikipag-away. Hindi namin kayo sinisiran. Ang pinagtatalunan natin, ano tamang doktrina? Yung bang sinabi mo o itong nakasulat? Ano merong sense? Yung bang sinabi mo o itong nakasulat? Anong logical? Yung bang sinabi mo o itong sinabi ng Biblia? Yan. Tama. Yan ang ating ginagawa sa pagkakataong ito. Hindi po para i-adjutate kayo, na magalit kayo, kung kanino man. Hindi. Hindi. Unawain muna natin. Tingnan nyo, kapatid na Erning, ha? Bago tayo magpatuloy pa. Sa Davao ngayon, puro galit eh. Hindi ba? Oh, kaya tamo yung mga kapulisan doon. Hindi na nga nag-armas eh. Wala na Hindi silang na nga armas. sila nag-armas eh. O para hindi sila matuksong gamitin yung mga armas na yun eh. O, pananggana lang eh. Sino ng bato? O di ba yung mga nagsasabing tagasunod ng Kristo? Mm. O, kaya mag-isip, maging mahinahon, be patient muna tayo. Patient. O, Yeah. hinahanap yung pinuno. O sige po, andito po siya, ituro niyo. Di ba? Tinatago niyo pa. Sikitan niyo ha. Sabi nga mahalaga yun eh. O, tuloy natin. Ito pa, next slide pa. Ito pang katangian ng kahalagahan ng patience. Ayan. Saan ang gagaling ang pasensya? Lalo tayo nagiging Next slide. mapagpasensya. Next slide tayo. Ayan. Ayan. Experience makes you more patient. Wala ka yatang experience. Karanasan. Kasi nga, laging nakakulong. Hindi ka naman lumalabas, brother eh. Di ba? Lagi kang may kasama, may bodyguard ka. O, lagi ka na doon sa loob, inuutos mo lang lahat yung gusto mong kunin. Katulad niyang isang yan, no? yung binasa doon sa Senado. Kasi nasabi, mayroong pinapupunta doon, pinapaligo pa yung papupuntahin, at kung ano-ano pa. Di ba? Yun ang mga akusasyon eh. Bakit? Wala ka na kasing karanasan sa labas eh. Matagal ka na nakakulong din sa loob. Di ba? Ayan yan. Hindi mo na alam ang damdamin ng mga taong nagdaranas ng kahirapan eh. Di ba? Yeah. Kaya, kung meron kang experience, makes you more patient. Ayan. And you are most patient when you ignore insult. Hindi, dinimanda pa tayo. Di ba? Hindi naman tayo nang i-insulto. Totoo po yun. Kaya yung pasensya ay natututunan sa eksperyensya, kapatid na Jeriel, di ba? Tama. Katulad ni, kung walang patience itong si Abraham, hindi siya nagkaroon ng anak na si Isaac. Isipin niyo yung karanasan niya, no, sa buhay niya, ay yun ang nagpatibay ng kanyang pasensya. Dahil sa ng pangakuan siya ng Diyos nang magkaanak siya, kay Sarah, na baog na yung bahay bata at 90 anyos na. Sabi nga, lipas na itong dalawang ito para sila magkaanak. Isipin nyo, dahil sa karanasan niya sa Panginoon Diyos, yung pasensya niya lalong tumibay eh. After 25 years, long years, ay natupad yung pangako sa kanya. Patience. Isipin mo, kapatid na Erning, kung pupunayin natin mabuti ang kasaysayan ni Abraham, matanda na siya, di ba? Matanda na rin yung asawa niya. So meron na siyang kakaba-kaba na siya, hindi na siya magkakaanak eh. Yeah. Pero sabi nga, sige, mate-testing mo, meron pang mauunang anak ka, ito testingin mo rito sa isa. Umubre, di ba? Totoo hindi. Sino naging anak niya? Si Ismael. Nagkaanak ka. Pwede. Magagawa ng Diyos yan. Nagawa sa'yo, magagawa rin sa asawa mo. Ayun. Naging ama siya. Diba? Gawa nung karanasan ni Abraham sa Diyos. Ayan. Kaya nadagdagan yung kanyang patience. Ayun. Naghintay siya.
Hindi siya Pati nabagot, hindi hindi, hindi siya nawalan ng pag-asa. Ito pa po, ang sinabi mo. kahalagahan ng patience. Ito pa, Mhm. next slide. With patience, you can make anyone change their thinking. Ayun pala, dapat pala talaga ganyan din tayo kapag huwag tayong magsasawa. Totoo yun. Huwag Tayo, di ba? magsasawa. Even a ruler. Yung Pwede ruler diyan, maging hindi ho yan yung panukat ha. Yung yeah, ruler, kapatid na Erning, yan yung hari, di ba? Mga hari, pati yung yeah, hari, mga nangunguna sa bansa, namumuno. Yeah, pwede nating mapagbago isip, di ba? kung may Gentle speech pasensya. is very powerful. Ayan, Yung banayad sa maliwanag. salita, yeah, ay makapangyarihan. Ibig lang sabihin, yun Yan na po, dapat pag-aralan. mhm, Magandang pag-aralan yan, mabuti. ipinakikitang kahalagahan ng patience na isang karakter yan ng mga taong tunay na nabubuhay sa pananampalataya. Ano pa nagagawa ng ng patience? Ito pa, Proverbs 15:18. Ito, nakasulat pa. Basahin po natin. Ayan. A quick temper causes fights, but patience brings peace and calm. Isipin nyo nagagawa ng patience, kapatid na Jerian? Alam nyo, kapatid na Erning, Peace. dapat Sa calm. ito practicein. Kasi meron tayo ng quick temper eh. Meron nga tayong road rage eh. Di ba? Aminado Meron. ako dyan. Di ba? Kasi minsan nabubuisit ka doon sa mga kapwa mo driver eh. Di ba? Kaya pag-aralan. So, mapag-aaralan po ba ito, Kaya kapatid Erning? ay napag-aaralan at magagawa. Hindi ho, ang sabi nga, mahirap eh, pero hindi imposible. Magagawa po Tama. natin yan. Hindi naman nag-uutos ang Diyos ng hindi natin kaya. Bukod po sa patience, love, at saka nabanggit pa natin kanina, ano pang isa sa katangian na dapat makita sa talagang ibinubuhay yung pananampalataya? Ito pa, tawagin nating integridad. Ito, next slide. Yan. Honest people, ayan, can always feel secure. Alam nyo, yan ang pinakamaganda sa tao eh. Di ba? Sabi Honest nga, ano po yun? na Ano integridad. yung kasabihan dyan sa honesty? Oh, Honesty is the best policy. policy. The best ha, hindi better. The best, The best. superlative, Yeah. degree. The Yeah. best policy is honesty. Yan ang sinasabi. Bakit? Sa Biblia, honest people can always feel secure. But lying cheaters will be caught. Yan. Kasi alam niyo yung naglalay, eto lang yan kapatid Erning eh. Pag naglalay ka at inulit mo yung kwento, iba na yung kwento mo eh. Oh, yeah. Hindi, Doon di ba? mahahalata. Mahalata ka, mapapaiba-iba yung kwento mo eh. Yung unang kwento mo, ang involved ito. Pangalawang kwento mo, ang involved yung kapitbahay mo na. Pero yun Lying din ang cheaters kwento. ka eh. Di ba? Sinungaling na mandaraya. Lying cheater. Ayan. Ito pa, Proverbs. The integrity of the upright will guide them. Yung integrity nung matuwid, di ba? Yeah. Ano sila, iaayos sila, i-guide sila noon. But the perversity of the unfaithful, ayan, will destroy them. Will Pag destroy sinabing them. unfaithful, dishonest din yun eh. Di ba? Yeah, honest yun. Hindi rin Walang honest. integridad. Yeah. Walang integrity. Kaya mahalaga itong mga Unfaithful. pinag-aaralan natin ito, kapatid na Jeriel eh. Hindi lang basta teorya ito eh. Hindi lang basta ito karunungan eh. Dapat pilitin po natin. Kaya natin gamitin yung salitang pilitin sapagkat medyo may kahirapan ng konti. Pero hindi imposibleng mataglay po natin ito. Sapagkat ang ating hinihintay naman po pagdating ni Yahushe. Di ho ba? Kaya habang Tsaka, naghihintay tayo, yan ang ginagawa natin. Taglay natin. tsaka yung honest, kapatid Erning, pag tinanong mo ng yes or no answer, yes or no din ang answer niya. Ayan nga. Yan nga, pag-aaralan, yes or no. Tingnan nyo dyan, sa Senado, sa Congress, maraming tinatanong dyan eh. Tinatanong lang, ang sagot yes or no. Ang sasabihin pang sagot, ang haba-haba. Bakit kasi? Wala kasing honesty. Walang Hindi honest. makasagot ng yes or no. Bakit? Yeah. Walang honesty sa katawan niya. wala sa Walang kanya. integrity. Walang sabi nga perverse ang mga sagot niya. Yeah, perverse. Ngayon, ito pa ang ating tanong. Bukod po dyan sa ating mga nabanggit na integridad, honest na tao. Kaya yung honest kasi na tao ay trustworthy siya, mapagtitiwalaan mo. At saka reliable yan, maaasahan mo. Kasi may integridad siya.
Pag sinabi niya, kahit hirap siya, gagawin niya. Bakit? Yeah, Mayroon siyang integrity, honest kasi siya, eh. Bukod po sa yeah. katangian yan, ano pang isa sa katangian na dito po namamanifest ang ating pong concern sa ating kapwa. Ito, pakinggan po natin. Ito po, sa aklat po ng Galacia. Sabihin na natin, serbisyo, publiko. Ayun o. Ayan. For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Service. Yun, serve. Serve one another. Kaya isa pa po sa katangian ng mga hindi lang basta nagpo-profess na siya ay may pananampalataya, kundi ibinubuhay niya yung pananampalataya niya. Ayun no, ang sabi nga po, only do not use liberty as an opportunity for the flesh. Alam niyo, pag inalis natin po ang letter H diyan sa word na flesh, baliktarin niyo. Ano makikita niyo? Oh, Self. 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 Kaya pag sinabing opportunity for the flesh, self. Yung ating self kasi flesh ito eh. Pag sinabing flesh, kasalanan, pwedeng magkasala ito. Ang kalayaan natin kay Yahushua, wag natin gamitin para tayo ay gumawa ng kasalanan. Manapa, gamitin natin yung kalayaan natin through love, serve one another. Yung service sa pagsiserve sa ating kapwa. Yung pong ating dapat na taglayin para ating pong masabi Yeah. na tayo po ay taglay natin ang pananampalataya na galing sa Diyos. Mga Yeah, kapatid. masama kasi kapag learning, tutulong ka sa kapwa mo para magkaroon ka ng magandang propaganda. Eh, medyo, Yun naman ang maling oo, pagtulong. merong ganyan eh. Merong ganyang relihiyon, di ba? Mamimigayan niya, pero magpo-propaganda. Kukunan lahat, ipakikita sa buong mundo, ito accomplishment namin. Eh, ba't ganun? Sabi nga, kung ikay gagawa ng kawang gawa, abay, wag mo nang ipagyabang, wag mo nang Huwag mo ipagsabi. ipaalam. Di ba? Yung ginagawa Huwag na. ng kanang kamay mo, wag nang makita nung kaliwa. No, yun lang yan eh. Yeah. Kaya ang sabi nga yung service is love in action. Hindi love. Hindi po pag-ibig sa salita lang. Kundi pag sinabing service, nagsiserve ka in a manner that you want to serve other faithfully, wholeheartedly. Yeah. Wala kang ina-expect na in return ay makikinabang ka. Ayaw. Walang ganun. Ganun po tayo eh. Kung tayo tumutulong sa ating kapwa, mga believers ni Yahushua, hindi tayo Yan. nag-expect ng ganti. Ano po? Tulong lang Hindi. talaga. Oo, tulong lang. Yun ang ating ginagawa. Kaya kung ating lalagumin, kapatid na Jeriel, itong mga katangiang ito ng mga tunay na sumasampalataya, yan po ang authenticity, compassion, humility, resilience. Ibig sabihin, nakakabangon siya uli kahit nagigipit. Forgiveness. Ano po? Kasama na po dyan yung love, no? At saka pati ng patience, integrity, at saka service. Yan po ilan lang sa mga characteristics po o katangian ng mga tunay na sumasampalataya at ibinubuhay po ang mga ito. Mga kapatid, ito po ang sama-sama nating ibuhay habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoong Yahushua. Pag ito'y Yeah. ating naibuhay, secured na secured tayo, mga kapatid. Yes. Kasi sususugan pa natin yan eh, para mabusog ang ating kaluluwa ng mga Sa pagsamba. Yeah. pagkain. Sa pagsamba, may kaduktong yan. Sa pagsamba natin, sabi nga kapatid, di ba tayo nag-uusap kung ano tatalakayin natin? Pero ang Diyos talaga nakakaalam eh, kung ano ang gusto niyang ipakain doon sa kanyang mga anak eh, at doon sa gusto niyang matawag niya para makapaglingkod sa kanya eh. Kaya napakahalaga po na magbigay tayo ng oras. Ano po? Sabi nga meron tayong oras, isipin mo, para lang kumain, kapatid na Ernie. Nung araw natatandaan ko, para lang tayo kumain ng tanghalian. Alas 10 ng umaga o alas 9 ng umaga pa lang, yung mga nanay natin, sasakay na sa jeep, dalang bayong. Di ba? Pupunta sa palengke, mamimili ng iluluto, tapos uuwi. Pagdating doon sa bahay, iaayos yung pagkain, iluluto, ihahain. Isipin mo yon para lang makakain ng isang meal. Naghahanda. O ito po bang yung salita ng Diyos, di ba meal yan? Di ba pagkain yan? Pagkain ng Dapat kaluluwa nasasabik tayo. Oo, dapat, teka muna,
pagkain na pala ng kaluluwa ko, Huwebes na. Teka muna, ay ako'y maghahanda na, di ba? O kung hindi nyo man naabot itong oras na ito, teka muna, katatapos ko lang magtrabaho, maliligo muna ako, magpe-freshen ako, kakain ako, at makikinig ako no ano ba yung nandun sa Bible study ng iglesia ni Yahusha. Pakinggan ko nga, di ba? Mahalaga yun eh. Kung yung pagkain na kinakain natin araw-araw, pinaghahanda natin yun, nagbibigay tayo ng oras, di lalo na po dito sa pagkain ng mga salita ng Diyos, na yan ang lilikha sa atin para tayo ay makapaglingkod ng tama sa Kanya. Kaya sana, Bueno, yung mga tagapakinig, patuloy po kayong makinig ng makinig at sumagsaliksik. kapatid na Jeriel, tayo po ay natatapos na. Tayo mananalangin po muna, Sige po. mga kapatid. Ama naming Yahuwah, maraming salamat sa iyo sapagkat patuloy kang nahahabag sa amin. Muli mo kaming binigyan ng pagkakataon para ipahayag ang iyong katotohanan. Nais mong mabuhay kami ng ayon sa pananampalatayang gusto mong taglayin namin. Tulungan mong maunawaan naming lubos ang lahat ng iyong mga palatuntunan upang ito ang aming ibuhay, hindi lang namin sasampalatayanan, kundi ito ang aming gagawing patakaran sa aming buhay sa araw-araw. Amen. Patawad po, Ama, kung kami nakita mong nagkulang. Pagpalain mo kaming lahat na magkakapatid. At iyon din po ang mga mahal namin sa buhay, mga pinuno ng bawat bansa, ang pinuno ng mga relihiyon. Tulungan mo po sana na magkaisang lubos sa pagtuturo ng iyong kalooban na lahat kami matanggap namin itong katotohanang taglay mo. Wala na kaming idadagdag at wala na rin po kaming ipaliliwanag sapagkat nakasulat ng maliwanag ang iyong mga katotohanan. Dapat na lang naming unawain. Tulungan mo kami, Ama, sa aming pag-iwahiwalay sa gabing ito. Pakilayo kami sa kapahamakan, manatili ang aming buhay, malayo kami sa masamang tao, sa pangalan po ng Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Po, kapatid na Erning, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na Huwebes sa ating pong Bible study ulit. At bukas po, kapatid na Erning, ay sa Sabado pala. Ano po? Pagsamba at saka sa Linggo. Opo, hanggang diyan po at salamat sa lahat po.